Mga kaserdison, ito pong pag-question sa seguridad ng Cotabato City ipinalaga ni Mayor Bruce Matabala. May pong pag-uulat dyan mula yan kay Star DJ Tom. Star DJ Tom, please come in. Pinasinungalingan ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ang mga pahayag na hindi naligtas ang Cotabato City kasunod ng sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa loob ng nakalipas na isang linggo. Ayon kay Matabalaw, labis o manong pinalalaki o exaggerated ang ilang mga sitwasyon at ginagamit ito upang questionin ang kanyang liderato at ang trabaho ng Cotabato City Police Office sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Iginiit ng alkalde na nananatiling mababa ang crime rate sa Cotabato City at marami sa mga sangkot sa mga naitalang insidente ay hindi residente ng lungsod. Iginalungkot din ni Matabalaw ang mga anyay walang batayang aligasyon na maaaring makasira sa reputasyon ng Cotabato City at ng mga law enforcement agencies. Binigyang diin pa niya na kung totoong hindi ligtas ang Cotabato City, hindi umano magpapatuloy ang operasyon ng mga negosyo, kabilang ng mga ang nighttime establishments at hindi rin magiging malaya ang mga residente at mga bisita na lumalabas sa gabi. Aminado naman ang alkalde na hindi lubusang may iwasan ng mga krimen dahil nagsisilbing sentro ng kalakalan at serbisyo ang Cotabato City at dinarayo ito ng mga tao mula sa karatig lugar. Kasabay nito inatasan ni Mayor Matabalaw ang Cotabato City Police Office na patuloy na magsumite ng mga ulat sa kanyang tanggapan kaugnay ng peace and order situation sa lungsod. Narito ang naging panayam ng Star FM Cotabato kay Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw. Comment niyo po sa narrative online na Cotabato is not safe anymore. That is an exaggeration. Dahil kung ikukumpara mo sa mga nakalipas na panahon at nakalipas na mga buwan ng parehong period, makikita mo na napakababa pa rin ang crime rate sa Cotabato City. Hindi ko sinasabi na nung panahon ng mga nauna sa akin ay mas mataas ang crime incidents, pero publiko na ang magsasabi. Kailan ba ninyo naranasan dito na araw-araw may pinapatay at hindi lumalabas yung mga tao? In fact, 24 hours may nagtitinda pa sa kalye, wala namang nangyayari. So these can be considered isolated cases dahil ang mga involved dito, like yung sa Poblacion 8, taga Mama Sapano, yung sa 7-Eleven, hindi naman din taga Cotabato City. Pero hindi natin sinasabi na porket hindi sila taga dito ay wala na tayong gagawin. Nagkataon lang talaga ng Cotabato City is melting pot, very attractive sa mga kababayan natin sa labas ng Cotabato City. Dito sila pumupunta, nangangalakal, namamasyal, marami silang kamag-anak dito, nagkataon na dito nagkakatagpo. Kaya hindi natin may iwasan. Pero kung sasabihin mo na overall, generally, Cotabato City is unsafe and not peaceful, that is an exaggeration. At ang mga komentong yan, ang mga bashing na yan, ay nagmumula lamang doon sa talagang ayaw na sa atin at ayaw sa liderato ng kapulisan. So sana ang ating pakiusap sa publiko, hindi po makakatulong sa ating kapulisan sa Cotabato City sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa Cotabato City, ang paggawa ng istorya at pag-speculate, no? Paggawa ng kwento para lamang masira ang imahe ng Cotabato City. But we will not be faced, no? We will not be affected by these bashings. Tuloy-tuloy lang tayo magtatrabaho. And like I always say, Cotabato City Government, City Police Office are in full control of the situation. Ang naging panayam ng Star FM Cotabato kay Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw. At mula dito sa Cotabato City, ako si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basa Radio, Bombo!